all welcome our Mother Mentor, Roan De Jesus. Amazing morning po. Hello, Team Abundance. Ayan, kita nyo na po ba ako? Ayan, so thank you so much po, Mentor Yushel, sa napakagandang pag-tee up. Wait lang, ayusin ko lang yung screen ko po. So, kasi kayo makita eh. Ayan! Hello po! Kanina pa ako nandito eh. Naririnig ko yung kwentuhan ng Team Abundance, no? alam sino yung hi-ay sa mga sa mga team member ni Mentor Cathy, no? Hello po sa lahat. Hi kay Tita Elsa. Kay Tito Edward na kanina pa bangka sa kwentuhan. 'Di ba? So first of all, before po ako mag-start, okay lang po ba pa-type? Thank you so much, Mentor Cathy. Sige nga po, pa-type nga po. Are you grateful na may mga ganito po kayong gatherings? 'Di ba? So grabe po kayo, start from kina Mentor Ryan, Sheila, Nika, Naomi, tapos sinusundan po ni Mentor Cathy. May sumusunod pa diyan ni Mentor Jonilyn, Mentor Edward, may mga kanya-kanya na po kayong team day, no? So pasalamat po kayo sa mentor nyo. Kasi hindi po talaga biro yung mag-invite ng speaker, yung mag-gather ng ganito. 'Di ba po? So, yung mag-send ng Zoom link, yung mag-schedule. So, pasalamat po kayo sa mga taong nagga-guide po sa atin. Kasi kung tutuusin, hindi na naman po 'to kailangan ng mga top mentors nyo gawin. Kaya lang ginagawa po para ma-continuous po yung learning, tama? Para sa inyo din po. Hindi po 'to para sa mga top mentors, kasi ang top mentors po, kahit anong gawin natin, kahit wala po tayong ganitong gatherings, ang top mentors po natin humahataw. Okay, so ikaw bilang leader, ang aim mo magkaroon ka ng ganito. 'Di ba? As giving back kina Mentor Cathy, kina Mentor sa lahat po ng top leaders niyo magkaroon kayo ng team day. Giving back po 'yun, no? Tuloy lang po natin yung system. So ayan, thank you so much Mentor Cathy sa pag-invite. Ayan, sinimulan kasi ng niyo ng mga father and mother generals niyo kaya hindi kumbaga given na ganito yung magiging sistema niyo. 'Di ba? So start na din po ako. So I'm Mentor Roan po para po sa mga first time po akong ma-meet. And ako po ang isa sa mga founder po ng team natin. So, beside me is with Mentor Hana, co-founder ko po siya, no? So, wala po ang Lions family kung wala din si Mentor Hana. So, isa din po tayo sa mga living testimony kung gaano kaganda po yung negosyo natin. 'Di ba? Sino po dito yung naniniwala po na sa I Am Worldwide mababago po yung buhay niya? Pa-type nga po ako number ano na ba si Mentor Usual? Number 4. Sige nga po. Sino po dito yung distributor or member ng I Am Worldwide na naniniwala na kaya niya ginagawa yung negosyo kasi eto yung makakapagpabago ng buhay niya. So lahat po tayo, tama? Lahat naman po tayo, no, naranasan po natin mag-work. Yung iba po, dito siguro may mga estudyante po ba dito? Pa-type nga po number 5. Kasi mostly po ng leaders natin, kung hindi OFW, nag-work na before, kukonti po ang natin ang YEP natin. So alam na po natin alam na po natin kung gaano kahirap kumita ng pera. 'Di ba? So nung nakita po natin yung opportunity, maybe kagaya din kita, na ito talaga yung bigay ng spark ulit sa pangarap ko. 'Di ba? May estudyante pala 'no. So ito po yung nakita kong way kung paano ko maaabot yung pangarap ko before pa, nung mga bata tayo grabe tayong mangarap. Gusto nga natin lumipad, eh. 'Di ba, gusto natin maging superhero kaya lang na-hit tayo ng reality ng buhay na, ganito lang yung sweldo sa Pilipinas, kailangan ko mag-ibang bansa, ganito lang yung magiging sahod ko. So yung pangarap na natin yung nag-adjust dun sa nagiging sahod natin, until mawala na unti-unti yung pangarap natin. I guarantee you nangarap ka din before magkakaroon ka ng mansyon na may swimming pool. Nangarap ka before marami ka ding kotse, nangarap ka before may bodyguard ka din. 'Di ba, ganyan kasi mangarap yung bata. Kaya gustong-gusto ko pong kumausap ng bata, kasi walang limit yung pangarap. 'Di ba? So eto 'no, sama-sama po tayong gawin ng I Am Worldwide kasi ito lang po yung tanging opportunity nakita ko na mabibigay yung pangarap natin sa mas mabilis na panahon. 'No, ang lalim ko mag-Tagalog, pasensya na po. Magandang umaga po sa lahat 'no. So, isa po tayo sa living testimony kung gaano kaganda yung negosyong ginagawa natin. Kasi from a simple employee, dito na po tayo nagkaroon ng sasakyan. Yung mga mentors po natin na until now hindi naiintindihan bakit sasakyan yung first result na nilalabas ng mga top mentors. Ito po kasi yung nagiging asset natin para mas mapalaki po yung organization natin.
'no? Kasi may maraming nagiging kontra, eh, "Bakit sasakyan? Bakit hindi na lang lupa? Bakit hindi na lang bahay?" Mahirap pong mag-build sa iba't ibang provinces, mahirap pong kumuha ng product sa office, mahirap pong makipag-meet sa leaders 'pag wala po tayong sasakyan, lalo ngayon. 'Di ba Mentor Mark 'no, Mentor Cathy, yung may mga sasakyan? Ang hirap kaya ngayon mag-commute, paulan-ulan, painit-init, alam mo yung gano'n, 'di mo malaman yung panahon, eh, 'di ba? So, dito na din po tayo kumita ng milyon. 'Di ba, and ang pinaka-biggest result po namin magkapatid is kayo po, yung Lions family. Kasi hindi po namin na-imagine sa pagbi-build po namin makaka-build tayo ng isang malaking pamilya 'no. So, ayun po kasi yung wala kami ni Mentor Hana. Kaya pansin niyo po laging ang inaano po namin Lions family. So, nung nag-start po kami ni Mentor Hana, hindi po malaking team yung pangarap namin. Gusto namin malaking pamilya. Kasi yun yung kulang kami, 'di ba? So, ayan po marami na kaming kuya, marami na kaming ate. 'Di ba? So, ayan po tayo ano, and eto po kami na nag-start. Baka po mas magaganda pa kayo sa'min nung nag-start 'no. Kami kasi wala kaming suot na maganda, wala talaga t-shirt lang talaga na plain 'no. So, ito po si Mentor Hana at saka ako po. Dati po akong empleyado, part-time po ako isang taon. Si Mentor Hana part-time din siya ng isang taon estudyante. Dito ako pinaka naniwala na kung ano yung sina-sacrifice mo right now, gano'n kalaki yung magiging result. Sampulan ko po kayo ha, kasi ngayon kasi nauso yung Zoom meeting na isang click mo lang andiyan ka na. Yung mga naka-off cam po possible nakaupo yan, may iba kumakain, may iba nakahiga na, 'di ba? So dati po kasi walang ganito, walang live, walang Zoom. Para matuto ka kailangan mong pumunta ng opisina. Sino po yung nakaabot ng gano'n? Pa-type nga po number 5. Sino yung nakaabot ng offline? Yung hindi ka matututo 'pag hindi ka pumupunta ng opisina, hindi ka uma-attend ng training room. Kape po pala tayo 'no? Since wala tayong macchiato nagba-black coffee na lang ako. Ayan, so dati po kami ni na Mentor Hana kailangan namin pumunta ng office 'no. Si Mentor Hana kuwento ko na lang po, kaya po ganyan kalaki yung resulta ni Mentor Hana. Alam niyo po ba nag-start siya 17 naiyak yung aso ko, 17 years old siya. From Laguna po siya 'no, nabiyahe siya ng 4 to 5 hours. Imagine niyo ha, mag-isa siya, estudyante, babae, 17 years old, walang kaalam-alam sa Manila. Pumupunta siya nagbabiyahe siya para umattend ng 1 oras na training. Tapos Saturday 'yun, every Saturday nakikita niyo pa yung aso ko. Every Saturday 'yun, tapos uuwi siya ng Sunday, magbabiyahe ulit siya 4 to 5 hours. Yung allowance niya na 1,000 sa isang linggo, tinitipid niya yung half para may pamasahe siya papunta at saka pauwi. Malaking sacrifices po para sa isang kabataan o hindi? Kayo po yung i-a-ask ko. Malaki hindi. Kung tayo po yung nasa sitwasyon ni Mentor Hana, tingin niyo a-attend po kayo? Every Saturday, half ng baon mo titipirin mo, 4 to 5 hours ka babiyahe, tapos 1 oras lang na training yung a-attendan mo, imaginin mo yun. Gano'n kalaki yung nagiging sacrifices ng mga top mentors before para matuto. Kaya hindi po nakakapagtaka bakit ganyan kalaki yung resulta ni Mentor Hana kasi ang laki ng sinacrifice niya, bata po mens alam mo yung puwede niyang i-enjoy yung buhay niya. 17 years old wala naman siyang pressure, eh, tama? Pero pinili niya pong magnegosyo, 'di ba? So, kaya makikita niyo po right now malaki po yung result ni Mentor Hana. Hindi po natin alam lahat ng sacrifices ng top mentors 'no, kaya 'pag may sinabi yung mga top mentors makinig lang po tayo, 'no? And then ito po yung Team Unstoppable, ayan lahat po tayo 'no, nandiyan sa organization na 'yan. Pero maniniwala po ba kayo ng isang malaking organization nag-start lang po sa ganyan kaliit na grupo? Hindi pa po kami lahat full-time niyan, si Mentor NG nagwo-work pa, wala pang full-time niyan si Mentor Jean, eh. Ako nagwo-work pa din yan, wala pa diyan sina Mentor Hana. Pero right now kung imaginin mo, isa tayo sa pinakamalaking grupo under ng BLAST, 'di ba? So, wag kang mag-alala yung mga nagwo-worry na, "Mens, 2 lang kami, 3 lang kami." Lahat ng malalaking grupo nag-i-start yan sa maliit. Okey, wag kang panghinaan ng loob, "Mens, 1 taon na kami, 5 pa lang kami, Mens, 6 na buwan na kami, 10 pa lang kami." Wag kang mag-alala, darating din yung point hindi mo na kilala yung leaders mo. Darating din yung point hindi mo na kilala mga achievers mo, basta magtutuloy-tuloy ka lang. Kasi kung nag-quit si Mentor Jean, possible ba nandito tayo lahat? Baka walang Mentor Mark Idanan 'no, baka ibang team si Mentor Mark Idanan, baka ibang team si Mentor Cathy 'no, baka ibang team si Mentor Naomi, possible hindi pa nag-IM Worldwide. Dahil lang hindi nag-quit si Mentor Jean, nandito tayong lahat. So gano'n ka din, meron ka ding madadala under your organization na ikaw lang yung makakapag-top, kaya 'wag kang magki-quit.
no? Under your organization, makakabunot ka din ng mentor na Yumi, mentor Cathy, mentor Jonelyn, mentor Mark, mentor Edward, mentor Elsa, kaya wag kang magki-quit. Okay? Gasgas naman yun eh, pero yun yung totoo. And then ito yung reason namin bakit namin ginagawa yung negosyo. Naniniwala ako na lahat tayo, may kanya-kanya tayong reason bakit natin ginagawa yung ginagawa natin. Hindi pwedeng nagwo-work ka para sa wala lang. 'Di ba? So lagi yung loved ones. Ang Pilipino kasi makapamilya, no? So ang reason po namin, good news, siya po yung pinaka-negative. Baka po hindi pa alam ng iba, no? Siya po yung nagpapauwi sa amin sa Laguna. Nak, wag mo nang gawin yan. Magtinda ka na lang dito, magtahi ka na lang dito. Hana, umuwi ka na lang, dito na lang tayo, magsama-sama na lang tayo. Alam mo yung ganun, yung nanay na ganun, gusto magkakasama lagi. 'Di ba? So siya po yung hindi naniniwala sa nakita naming vision. Meron po ba dito mga negative yung loved ones? Pa-type nga po number 6. Hindi pa ako nawawala 'no. Number 6 pa din tayo. Yung sinasabihan ka na wag mo na ituloy, bakit mo pa tinutuloy, may trabaho ka naman. Bakit mo pa tinutuloy, ang laki naman ng sahod mo sa ibang bansa. Bakit mo pa tinutuloy, nagsasayang ka lang naman ng oras. 'Di ba? So, marami pong ganyan 'no, and ang nakakalungkot lang, loved ones pa natin yung mostly nagiging negative. Pero naniniwala ako na mahal lang tayo ng loved ones natin kaya sila gano'n, 'no? So, hindi lang nila nakita yung vision na nakita natin, tama? Hindi lang nila nakita yung pangarap na nakita natin, hindi kasi nabuhay yung pangarap nila, eh, tayo yung nabuhay yung pangarap, okey? And, pa-type nga po, good news, good news. 'Pag nagtuloy-tuloy ka, ayan may papanood po ako sa inyong video, para po sa mga first time 'tong mapapanood. Paano na lang po kung may sounds 'no? May sounds po ba? Ay nakaharang. Ayan po yung video nung sinurprise po namin si mama 'no, kasi sa dalawang anak niya ako po talaga yung pinakamahiyain. Ako yung hindi kumakausap ng tao. So, alam niya na ako yung hindi magiging successful sa I Am Worldwide. And then ito po yung video ni Mentor Hana. Eto Mustang pa 'to, eh, yung si Max kasi di namin nakunan. Hello guys, lapit na kami sa Aki, bahay and today hindi pa alam ni Mama na iuuwi na natin si Aria, our Mustang convertible and nakaka-excite lang dito no kasi ay sabi nga 'di ba make your parents proud. And then bye natin. Pakiramdam na yan. May nakita na siyang kakaiba. At umiiyak na po, nauna po umiyak ang ninang. ayan, ayan po yung ano, eh, yung sinasabi ko na 'pag nagtuloy-tuloy ka, yung loved ones mo din yung pinaka magiging masaya, 'di ba? So 'pag hindi ka nakinig sa kanila, sila din naman pinaka magbe-benefit, eh. Again, ikaw yung nakakita ng vision, ikaw yung nakakita na gaganda yung buhay niyo dito, ikaw yung kailangan magtuloy-tuloy. Kahit ano pang sinasabi ng nasa paligid mo, hindi ka magiging successful, para lang yan sa mga nauna, 'di ba? Wag mo nang gawin yan, hindi mo na kailangan si I Am Worldwide. Pero kung nakita mo na dito gaganda yung buhay mo, tinanong ko po kayo kanina, tama? Kung sa I Am Worldwide mo ba nakikita na gaganda yung buhay mo, tuloy-tuloy mo lang. No? Kasi yung dating negative, sila yung pinaka magiging positive pag unti-unti ka na nagkaroon ng results. 'Di ba? Dati problema namin yung nanay namin, kaya lang ngayon ang problema ng nanay namin lagi siyang namimili, kaninong kondo siya matutulog. Kahit magkapareho kami ng kondo, magkaiba kami ng unit, 'di ba? Kaninong sasakyan siya sasakay. Alam niyo po yung ang sarap ng problem, kahapon po kakaluwas lang namin from Laguna, 5 days kami dun. Imaginin mo yun, yung mama namin na dati nanghihingi ng time sa'min, ayan sawa-sawa sa time 'no. So yung dati yung reason mo kung bakit mo ginagawa si I Am Worldwide, sila yung pinaka magbe-benefit. Kaya yun yung panghawakan mo. 'No, sobrang dami ng napuntahan ni mama, nakainan, iba yan, magulang talaga yan mens 'pag lumulusas yan ng Manila hindi yan nagdadala ng wallet. Hindi ko alam bakit gano'n yung parents 'no, tapos magyaya, "Nak parang nakakainip sa condo, parang ang sarap mag-mall." Tapos 'pag magbabayaran na mens, "Nak nakalimutan ko yung wallet ko."
Bakit gano'n kaya yung magulang 'no, talagang magulang, eh, 'no. Pero ayun nga po mentors, panghawakan niyo lang po 'yun na ang loved ones niyo po yung pinakaunang magiging magiging masaya 'pag nagkaroon kayo. Maybe it's for your anak, yung asawa niyo po, gusto niyo na makauwi sa Pinas, panghawakan niyo lang yung reason bakit kayo nag-I Am Worldwide. And because of that mentors, dahil tinuloy-tuloy natin, nagkaroon tayo ng resulta, 'di ba? Again, negosyo po yung yung ginagawa natin, ha. Meron po ba kayong kilala na negosyante na ang gusto malugi yung negosyo niya? Wala 'no, tama. Ang negosyo po natin is I Am Worldwide. Hindi po ang negosyo natin ay barley, ang negosyo natin is yung organization natin. So, para malaman 'pag sa labas po, kayo po yung tatanungin ko, 'pag sa labas, paano mo masasabi na ang negosyante sa traditional business successful? Sige nga po, type niyo po. Paano niyo po masasabi na ang negosyante sa labas successful? Maybe kunyari restaurant 'yan, maraming branches, tama? 'Pag tindahan 'yan, maraming maraming branch ng tindahan, 'pag mga fast food 'yan, marami din silang branch. Nagiging successful sila sa paningin natin 'pag malaki yung negosyo nila, 'pag madami yung negosyo nila, tama? Sa I Am Worldwide po, magiging successful ka 'pag may resulta ka. Ang kagandahan nga sa I Am Worldwide, ikaw yung kailangan mong bihisan. Ikaw yung kailangan mong bawian. Kasi kung ang negosyo natin restaurant, lahat ng investment mo kailangan mapunta sa restaurant. Bibili ka ng magandang chair, bibili ka ng magandang table, maghahanap ka ng magandang location. Yung money mo, nauubos siya sa pagpapaganda ng negosyo mo. Again, anong negosyo mo sa I Am Worldwide? Unang-una, sarili mo. Kailangan investan mo yung sarili mo. No, bago ka mag-invest sa grupo mo, kailangan investan mo muna yung sarili mo. So, kailangan magkaroon ka ng result. Unang-una po diyan, rank up. Sino na po yung rank up sa team Abundance? Pa-type nga po ano number natin? 7? Number 7, wait lang po, ayusin ko lang yung ano ko, slides ko. Nalito 'no? Number 7, ayan, pa-type nga po. Actually marami ng nadagdag po diyan, eh, nasa 90 plus na po ang sapphires natin. May mga nadagdag na din tayong ruby. Pero naniniwala ako yung next diamond nandito sa Team Abundance. Malakas talaga yung kutob ko kasi iba yung logo nyo eh. May diamond yung logo nyo eh. 'Di ba? Yung next diamond ng Lions nandito sa Team Abundance. Ang lakas ng iba talaga yung feeling ko. Ang lulupit kasi ng leaders nyo eh. 'Di ba? So ayan, marami ng rank up. Sino naman yung nag-goal mag-rank up sa September? Tapos na kasi yung August eh. Sino yung nag-goal? Pa-type naman po number 8. Number 8. I-emphasize ko lang po na kailangan mong magkaroon ng resulta para masabi mong successful ka. Again, ang ginagawa po natin ay negosyo. Kailangan mo talagang kumita at maging successful. Wala pong leaders na pumasok sa I Am Worldwide tapos ang malugi yung account niya. No, so para maging successful ka, unang-una is rank up. Ayan, ang dami po no, Mentor Cathy, palista na lang. Palagyan ng penalty po pag hindi na hit ng September. Mens, kailangan ng gano'n 'no, i-commit mo sa mentor mo, "Mens, magra-rank up ako ng September, 'pag hindi ako nag-rank up, eto yung magiging kapalit." Kasi kailangan may ano yan, eh, may pain and pleasure yan, eh. 'Pag walang kapalit yung hindi mo talaga ihi-hit, hindi ka maaano, hindi ka mamo-move 'no. So yan, unang-una is rank up. 'Pag hindi ka pa rank up, mens, simulan mo sa mover. Mover na ba lahat? Sino pa yung hindi mover? Kailangan mag-mover ka. Give me 5 na ba lahat? Nag-just for you na ba lahat? 'Pag hindi, yun muna yung i-aim mo, bago mo i-aim yung rank up. No, step by step kasi yan, okey? Huwag kang tatalon kasi mahihirapan ka, kailangan mo din talaga ng leaders. Okay? So, rank up 'no, yung hindi pa mga rank up, pressure mo yung sarili mo. Huwag ka na magpa-pressure sa mentor mo kasi negosyo mo 'to. Pressure mo yung sarili mo, kailangan may mag-rank up sa organization mo at magsisimula yun sa'yo. Kung gusto mo ng mga rank up na leaders, kailangan rank up ka muna. Okay? Yan po 'no, next natin, yan may mga millionaire circle. Actually, nandito na yung mentors niya, eh. Sabi po sa inyo marami na siyang nadagdag 'no. Dito din sa organization natin, ang kagandahan hindi lang tayo yung kikita. Lahat ng nadala natin basta committed, basta willing, kikita din ng malaki. 'Di ba sa ano po, I'm not against employment and other businesses 'no, pero sa negosyo kasi sa work na lang muna tayo, tama? Hindi tayo kumikita ng milyon sa isang taon. Compute niyo po yung sahod niyo.
Ako po kasi napakalaki ng sahod ko. Pag mamalaki ko lang po 12,000 per month po ako pag wala akong absent. Madalas po akong absent, Diyos ko. 12,000 times 12. 144,000. Ako per year, ang income ko per year. Imagine niyo bago ko kitain, 6 million na po ako ngayon, 'di ba? 6 million. Divide by 144. Naging math no? 44,000. Kailangan ko magtrabaho ng 41 years. Bago ko kitain yung 6 na milyon sa IM Worldwide, binigay siya ng 7 taon. Imagine niyo po yung nasa-save na time. And again, wala pong ganito sa labas. Yung ini-aim mong kumita ng malaki yung organization mo. Kasi sa labas, palakihan ng sweldo, tama? Walang pakialam tayo sa sweldo ng iba eh. Basta may sweldo tayo, okay na. Tama? So, ayan po isa pang kagandahan sa IM Roadway, sa negosyong ginagawa natin. May mga nakaka-relate, no? Yung mga OFW, compute nyo din po. Kasi yung iba mga 6 digits dito, tama. Pero again, sa IM Worldwide po, may kumikita milyon isang buwan, minsan nga isang linggo. Si Mentor may 8M na siya per month. So, imagine niyo po yun, no? Parang 2M siya per week. Nakakabaliw, no? Kaya palang kumita ng nasa Pilipinas ka lang. And then ito mga car achiever, nandito na din po ang mother abundance nyo po, no? Ito, again, sinabi ko na to kanina na kailangan mo ng kotse para mas mapalaki mo yung organization mo. Wala akong nakitang malaki yung team na hindi car achiever. Hindi ka makakapag-build eh. Mahirapan ka mag-office. Anong panghakot mo sa leaders mo pag wala kang car? Tama? So, ayan po, no, meron pa dito, mens, para sa mga OFW, babaliin ko lang po, no, kasi ang dami nagsasabi sa amin, mens, nasa ibang bansa naman ako, hindi ko magagamit. Mens, si Mentor Edward at si Mentor Annalyn naglabas ng car, si Mentor Normally, napakadami pong naglabas na OFW na car, kasi naniniwala sila na pag naglabas sila ng kotse, marami silang mamimit na leaders, marami silang mamimit na client, makakapunta sila sa IBC. 'Di ba? Makakapagdala sila ng mga products, makakapaghakot sila ng mga leaders. Kailangan ganun din yung mentality mo. Para lumaki yung organization mo, kailangan mo maglabas ng result. Okay? Ayan, so in-emphasize ko lang po mensa, pero ang pinaka-topic ko po talaga, mabilis lang 'to. Pinaka-topic ko, ano ba yung ingredients paano ka magkakaroon ng result? 'Di ba? Una-una, kailangan mo po talagang maniwala. Naniniwala ka ba na magiging millionaire club ka din sa IM Worldwide? Ang dami pong nabigyan ng jacket ng Mother Blast natin, no? Naniniwala ka ba na ikaw na yung susunod na diamond? Naniniwala ka ba na ikaw na yung susunod na sports car at supercar achiever ng IM Worldwide? Kasi kailangan yung belief system mo sa sarili mo, sa grupo mo, wag na nga sa opisina eh, wag na sa produkto eh, wag na sa kumpanya eh, kasi wala eh. Tapos tinapos na ang laban ng IM Worldwide eh, pa-billboard, ang daming endorser, yung belief system mo sa IM Worldwide, kung 99.9% pa yan, means gawin mo 101%. Di ba? Kailangan wala ka ng duda sa IM, means kasi walang macchiato ngayon, means walang choco barley. Good news yun, fast moving yung natin, produkto. Dami kasing ganun, no, konting conflict lang. Means parang may sa system natin, may update, di ba? So, yung wag mong pagdudahan yung kumpanya kasi hindi ka pinagdudahan ng kumpanya. Okay, means wala kasing dito, IBC pa sa ganito. Means ang dami na nating IBC, yung ibang po company wala namang branches sa iba't ibang lugar eh. Tama? So kailangan paniwalaan mo yung sarili mo. Kailangan paniwalaan mo yung kumpanya. Kailangan yung belief system mo sa sarili at sa grupo mo 101%. Na kung nakaya ng iba, kaya nyo din. Okay, and then dito hihimayin ko lang yung faith. Narinig ko kasi kanina si Mentor Yushel, yung natin, yung host natin, may mga struggles daw. Dito matatakel 'yon. Ang faith pala, hindi lang siya yung yung paniniwala. Meron pala siyang iba't ibang level para masabi mo yung faith mo 101% sa isang bagay. 'Di ba? Ito po ay topic ni GM Ana. Parang 2020 ko pa ata 'to narinig. Diba? So, ayan, sabi dito, faith is being sure of the things we hope for and knowing that something is real even if we do not see it. Patype nga po ulit, good news. Ayan, baka kasi nakakatulog na po yung iba, no? Hindi kasi nagkakape yung iba, no? Good news. Alam niyo po ba, sa IM Worldwide, hindi mo na kailangan yung faith para sa mga top mentors mo. Kasi ang sabi dyan po, we hope, even if we do not see it. Nakita niyo na po ba yung McLaren? Nakakita na po ba kayo ng Lambo? Nahawakan niyo na po ba si Mentor May? Nahawakan niyo na po ba si Mentor Jean? Tama.
So yung faith pala is naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Ang sa I Am Worldwide ano na parang sinasampal ka na ng katotohanan. Ito na yung mga pinapangarap before, 2017 nangyayari na ngayon. Yung mga top mentors mo kumikita na ng 6 digits to 1 million. Yung mga top mentors mo, ibang klase na yung dinadrive, ang laki na ng organization. Si Mentor Jean right now, nasa Kuwait. Hindi para hindi para mag-work, kundi para share ng hope. 'Di ba? So, yun yung mga pinapangarap lang before ng mga top mentors natin, no? And ito, 6 phases of faith. Meron po tayong 6 na stages ng faith. Unang-una po is the dream. Yung vision po pala, 'di ba, meron tayong vision, yung bigla ka na lang matutulala tapos sasabihin mo magkakaroon din ako ng kotse. May mga ganun po ba dito? Titira din ako sa 3-story house and lot. Lalaki din yung income ko. Yung vision po pala nanggagaling siya kay God. Wala po palang capacity yung brain natin na mag-isip ng mga bagay-bagay. Yung vision, pinuput siya ni Lord sa mind po natin. Kasi naniniwala siya sa atin. Ayan na sabi, God would not have put a dream in your heart if He hadn't already given you everything you need to fulfill it. Yung vision po, once pinakita ni Lord sa'yo, bibigyan ka niya ng provision. Pero depende sa atin kung ano yung gagawin nating action. Lahat kasi tayo pinakitaan ng vision ni God. Kaya nga po nasa I Am Worldwide kayo. Kasi naniniwala si Lord na marami kang matutulungan tao because of I Am Worldwide. Kaya lang depende po sa action mo yung nangyayaring provision sa'yo. Okay, so lahat po tayo lahat po tayo able at capable magkaroon ng malalaking result, magkaroon ng malalaking grupo, pero depende pa rin po sa atin. Okay? So number 1 po is the dream. Sabi dito, God puts dream in your heart that are bigger than you so that you will rely on Him and His power. Kaya po dito, napapansin niyo po yung mga top mentors, yung pinapa-goal po sa inyo mas malaki. Yung hindi niyo po normal na nagagawa. Kunyari, nag-jade for you ka na, ang pinapagol, mag-sapphire ka na, mens. Yung parang imposible sa'yo. Kasi gusto niya maniwala ka na posible kay Lord. Baka mamaya kasi naiisip mo, mens, parang may favoritism si Lord. Parang ang favorite niya lang si Mentor Cathy. Alam mo yung gano'n, kahit part-time, ang laki po ng income. Parang ako naman, mens, full-time, pero bakit wala akong grupo? Diba? Maybe dito nagkakatalo-talo sa faith. Baka mamaya, na-amaze ka lang sa resulta ng iba pero hindi mo ka naniniwala na magkakaroon ka din ng ganong result. Tama? Tapos ayun yung last po, no, yung hindi nakatingin si Lord sa ano natin, yung basta yung faith po, napaka-importante niya sa paggawa mo sa I Am Worldwide. Iba kasi yung hataw ng naniniwala ka at iba yung hataw na para lang may mahataw ka. I hope nagigets niyo po Iba yung hataw na para lang masabi mo sa mentor mo na humahataw ka at iba yung hataw ng mga taong naniniwala sila na magkakaroon din sila ng resulta. Makikita niyo po yun sa actions. No? So again, dream. Lahat po tayo, no? Kaya tayo nasa I Am Worldwide kasi nabuhay yung pangarap natin. Nagkaroon tayo ng vision na dito mababago yung buhay natin. And then pangalawa is decision. Pag nangarap ka at binigay ni Lord sa'yo yung vision, dito na magkakatalo-talo sa decision. Ano yung gagawin mo dun sa vision na binigay ni Lord sa'yo? Means itutulog ko po. Di ba? Means pinakitaan ako ni Lord, magkakaroon ako ng malaking organization. O anong ginawa mo? Itinulog ko po ulit. Di ba? So kailangan mo yan ng pagdesisyonan, kailangan mo ng action. Sabi dito, decisions are the hardest thing to make, especially when it is a choice between where you should be and where you want to be. Sino po dito yung mga nag-full-time na? Pa-type nga po number 9. Number 9 na po ba tayo? Nag-full-time na. One of the hardest decision na gagawin mo pag nag-i-start kang mag-I Am Worldwide is ang mag-full-time ka. Ang makaka-relate lang po dito ay ang nag-full-time na. Diba? Yung iiwan mo yung comfort mo na 15:30 tapos ipagpapalit mo sa hindi sigurado kung kailan ka magkaka-income. Diba? Hindi sigurado kailan ka magkaka-check. Tama? Yung ipagpapalit mo yung nakasanayan mo sa gagawin mo pa lang. 'Di ba? Yan sina Mentor Mark and Mentor Jonelyn, no? I hope marami pa pong mag-full-time sa Team Abundance, no? Pero ayan, kailangan mo magdesisyon. Si Mentor G na nakapagpa-realize sa akin na hindi mo kayang mamangka sa dalawang ilog ng matagal. May masasacrifice at masasacrifice ka. Maybe nasa work ka pero ang iniisip mo I Am Worldwide. Maybe nasa I Am Worldwide ka pero ang iniisip mo work. Nagiging unfair ka sa isa.
So, nung dumating ako sa point na napasok ako sa work tapos ang lagi ko ng ginagawa ay talaga mens tinigil ko na sabi ko, "Unfair na 'to sa boss ko." 'Di ba? Parang pinapasahod niya ako ta's yung utak ko, "Anong oras ako uuwi? Anong oras ako makakapunta ng IM? Anong oras ko mami-meet yung mga mentors ko?" Means 'pag nandun ka na sa point na yun na mas na-e-excite ka na gawin yung IM Worldwide, it's time para i-give up mo yung isa. Kasi walang nagiging successful ng dalawa yung ginagawa. Maniwala ka sa'kin. No? So ayan, the most important decision about your goals, hindi ko siya mabasa, wait lang ha, ililiit ko. About your goals is not what you're willing to do to achieve them, but what you are willing to give up. Means para magkaroon ka, kailangan may i-let go ka muna ha. Kami po, nagkaroon kami ng isang malaking organization kasi ni-let go ni Mentor Hana yung studies, ni-let go ko yung work. 'Di ba? Nag-full-time po talaga kami. Kaya malaki yung organization natin right now. So, para maka-build ka ng organization, pero kung kaya mo pang pagsabayan, means kaya ko naman, naha-handle ko naman, kasi may mga galing sa time management, tama. Kung kaya mo pa, kung hindi ka pa nagiging unfair, kung nasa work ka tapos work lang talaga iniisip mo, kung nasa IM ka tapos IM lang talaga iniisip mo, pwede pa yan. 'Di ba? Ikaw, ano naman si Lord naman na magtatapik sa'yo kailan ka magfu-full-time Kwento ko lang po yung pagfu-full-time ko, no? Tagal na yun, parang 1 year kasi ako nag-part-time. So, alam mo yung binibigyan ko pa ng ano nga yun, sign. Nanghihingi ako kay Lord ng sign. Lord, gusto ko, pag inallow niyo po ako makapag-save ng at least 30,000, magpo-full-time na ako. 6 na taon na ako nagtatrabaho, means wala nga akong 5K sa bank. Tapos, alam mo, hinamon mo si Lord. Anak ha, parang hindi na siya tama. 'Di ba? Alam mo yung gano'n? Lord, pag nagkaroon ako ng leader sa malayong lugar na kailangan kong babaan, binigyan ako Team Laguna. Every day off ko, may schedule na talaga kami nun, hatak-hatak ko si Mentor Jean, 'di ba? So sabi ko parang sign na yun, Lord, last Lord, 'pag binigyan mo pa ako ng isang team tapos ibang province, binigyan kami ng Team Bulacan Mins. Alam mo yung gano'n? So parang, ay eto na Lord, talagang kailangan ko na po talagang i-let go. No, so pikit mata, ni-let go ko po yung 7 years na work para sa isang opportunity na alam ko makakapagpabago ng buhay ko. 'Di ba? So, mahirap mens. Eto na yung pang-third. 'Pag nagdesisyon ka, eto mens, lahat ng malaking organization under Lions Family, na-create siya kasi nag-decide kaming mag-build. 'Di ba? Eto yung Team Bulacan, under kayo nito Eto po kami nag-start. Actually, ano lang yan, si Mentor Ryan lang yan, naniwala lang siya na yung Team Bulacan may potential na lumaki. So, binabaan namin yan, mens. Alam mo ba, mine-mentoring namin yan. Hindi pa mga member yan, 'di ba? So, ayan, yung breakfast namin, lunch namin, hanggang dinner, iisa lang. Tapos, ayan yung mentoring namin. Tinotalk namin yung mga taong hindi, yung alam mo, ay, may puhunan pala. Ay, negosyo pala yung pag-uusapan. Yung mga ganun. Typical na nahatak lang no? Pero dyan kayo galing. Walang Team Abundance, walang Team Conquerors, walang Warrior Angels kung hindi nag-start si Mentor Ryan. 'Di ba? So, decision na dun sa isang desisyon na sabi niya, Ate Ro, Ate Han, baba tayong Bulacan. Build tayo sa Bulacan. Dun kayo pinanganak. 'Di ba? So, decision siya. Ito yung namin, OFW namin, nandito po ang si Mentor JR. 'Di ba? Nag-decide kaming mag-build naman sa ibang bansa kasi uso yung ibang bansa. So, sabi namin, kailangan magkaroon din kami. So, yung mga sacrifices along the journey, hindi nyo na po nakita. Na nagbubuhat kami, 50 kilos, isang box, tapos inuwi namin sa apartment, yung box na lang yung natutulog sa apartment, mens. Tapos hindi mo alam saan ka natutulog. 'Di ba? 3 kayong babae, wala kayong sasakyan. Kino-commute niyo yung ganyan karaming boxes, tapos i-unbox niyo, tapos dadalhin niyo na naman. Sino po yung nakaka-relate? Yung mga nagpapa-DHL. Yung parang wala ng space po yung tao dun sa kotse, box na lang. 'Di ba, kung makakauwi nga lang yung box, nag-box na lang, ay nag-ano na lang nag-commute na lang Ganyan po yung, dinanas namin. Para po sa mga OFW leaders natin, pasalamat po kayo sa mga top mentors niyo. Kasi hindi po birong mag-build ng OFW. Grabe talaga, means dugo-dugo yung kamay, puyat-puyat, alam niyo po yung gano'n. Pero sobrang love po namin kayo, kaya ginagawa namin po yung sacrifices na 'yan. Okay, so pasalamat lang po kayo. Minsan ang kailangan lang ng mga mentors is konting thank you, konting appreciation kasi sobrang nakakapagod talaga, 'no? Kasi imagine niyo from pagpapasa niyo pa lang ng money, yung iba
ano pa, remittance pa pinapasa kahit sabihing bank to bank, 'di ba? Ipinipila po 'yun. Yung pag-process sa office, ipinupunta po 'yun, hindi po namin kapitbahay yung opisina, no? So, yung iba pong mentors niyo na walang sasakyan, imagine niyo na lang po yung hirap and struggles po nila, no? Even may sasakyan mahirap kasi 20 boxes, 30 boxes yung kakarga mo sa sasakyan. Alam mo po yung gano'n, yung waiting time, yung processing time, tapos i-unbox pa, tapos papadala pa. Sobrang hirap talaga. Pero again, mas mahal namin kayo kaya ginagawa namin 'yan, 'no? Appreciate niyo lang yung mga mentors niyo. So, eto po Laguna naman, nag-decide kami, 3 babae bumababa sa Laguna every 8 PM until 1 AM. Every week po 'yan, para lang ma-build po yung organization ni Mentor Bell. Kasi may nahugot po siya dun na part-time sina Mentor Renz, 'no? So, kung hindi po nag-decide si Mentor Bell, si Mentor Ryan, kami ni Mentor Hannah, wala pong malaking organization ngayon ang Lions natin, 'no? Ayan, ang daming nagpapasalamat. Mens, appreciate niyo yung mentor niyo. Minsan kasi ang akala natin sa mga mentors responsibility nila yon, namin sige damay ko na yung sarili ko mens, namin yon, hindi po. 'Di ba? Pare-pareho po tayong naglabas ng ng package, pare-pareho po tayong distributor, extra love, yung mga extra na ginagawa po namin para sa inyo, love na po yun. Hindi na po siya service kasi hindi naman po responsibility ng mentors yung mga ginagawa ng mga mentors niyo. Okay, 'pag nagnegosyo po kayo ng yung normal na negosyo, kayo naman po, wala naman taong ibang tutulong sa inyo, tama? At unless may i-hire po kayo, unless may bayaran po kayo. Pero sa IM Worldwide, hindi naman po natin binabayaran ang mga mentors natin, 'no? Pasalamatan niyo lang po. Ayan, mens, eto pang kape mo, 'no? Masaya na po kami sa gano'n, 'no? And then eto po, delay. After mo mag-decide, dito ka na ite-test ni Lord. Eto na yung mga struggles, mens. 'Di ba? So, 'di ba nakwento ko po sa inyo nanghingi akong sign na mag-full-time ako. Ano yung unang hiningi ko? Savings. Pangalawa, Team Laguna. O patay po, good news. Sabi ko po sa inyo yung kwento ko, good news. 'Di ba? Nung nag-decide po ako mag-full-time, nawala po yung Team Laguna ko. 'Di ba? Yung every week ko pong binababaan, nawala. Yung talk ko po everyday nawala. Na 'pag nagdesisyon ka pala, si Lord ite-test kung gaano mo kagusto yung desisyon mo. Naniniwala po kayo do'n? Ay anak, gusto mo lang mag-full-time kasi may sure ka na nabababaan. Ay anak, gusto mo lang gawin yung isang bagay kasi sure ka na magiging successful ka dito. Ay anak, gusto mo lang bang i-pursue si IM kasi binibigyan ka ng 5 digits, 6 digits per week. Tanggalin ko kaya? Gusto mo pa rin kaya? Gano'n kasi mag-test si Lord. Nakatingin ka lang ba dun sa makukuha mo, magiging mo 'pag ginawa mo yung isang bagay, o nakatingin ka dun sa promise ko, na 'pag ginawa mo 'to kahit hindi ko pa ibigay yung mga reward right now, gagawin mo pa din. Kaya bibigyan ka niya ng delay. Maybe yung iba, mens, gusto kong mag-suffer ngayong August. Tapos yung dating mga nakakausap mo, mens, kaya wag niyong ipag next month yung pagra-rank up. 'Pag meron na kayong napiin now, ilaban niyo. Kasi hindi niyo sure yung next month. Marami kasing gano'n, mens. Next month na lang ako maghi-hit ng rank up, sure na kasi may papasok na 3 GD, Tapos biglang nawala yung 3 GD. 'Di ba? 'Pag hindi mo nilaban, 'pag nawala yung faith mo kay Lord na within this month ibibigay niya, hindi niya bibigay next month. Ang dami na naming gano'ng mens, next month ko na lang ihi-hit, sure na po, sure na. Ta's mawawalan ng talk, 'di ba? Alam mo yung gano'n, may mangyayari na personal matters. So, gano'n siya, 'no? And then 'yan, sabi dito, God's delay isn't His denial. Time doesn't mean, ano ko lang po, time doesn't mean God's denying you. It means God's preparing you. So, na-experience po 'to ng lahat, tama? 'Pag naggo-goal tayo, akala natin sureball na, ta's biglang magkakaroon ng struggles. Mens, may magpe-pay in sa'kin next week ta's biglang na-delay. Alam niyo po yung gano'n? Ang daming gano'ng senaryo, Test lang pala yun ni Lord sa faith mo. Naniniwala ka pa din ba sa promise niya kahit hindi na-align yung mga nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Dun nate-test. Ang faith po hindi nate-test 'pag magagandang bagay ang nangyayari. Ang faith nate-test 'pag hindi na magagandang bagay ang nangyayari. Dun mo masasabi na yung belief mo kay Lord at sa negosyo natin talagang solid. 'Pag dumadaan ka na sa struggles, itutuloy mo pa ba yung I Am Worldwide 'pag nade-delay na, 'pag hindi ka na nagkaka-pay in, 'pag yung nangangako sa'yo mag-pay in, hindi na nag-pay in, alam mo po yung gano'n? And then number 4, difficulty. Hindi pa tayo tapos, mens. Ite-test ka pa ni Lord. After ng delay, bibigyan ka niya ng iba't ibang problema. 'Di ba yung iba, yung mga bago, nahihirapan sila magpasok ng pay in?
Iba't iba naman tayo ng test ng ano eh, iba't iba tayo ng level ng test. Yung mga bago, ang difficulty nila magpasok ng tao. Yung mga nagbi-build, ang difficulty nila malagasan ng tao at magpa-stay ng tao. Tama? Yung mga nagkakaresulta, paano nila ma-maintain yung result nila. So, iba't ibang level lang tayo ng difficulty, pero lahat tayo dumadaan sa difficulty. Walang makakaligtas dyan, means. Walang nag full time sa I Am Worldwide, walang ginawa ang I Am Worldwide na after a year, sobrang successful na, tapos tatanungin mo, Mens, anong pinagdaanan mo? Wala eh. Nung kinausap ko kasi yung 10 G, nag-pay in agad eh. Yung mga ganun, walang ganun. Lahat talaga may difficulties. Now, sabi dito, sometimes you face difficulties not because you're doing something wrong, but because you're doing something right. Lagi mo yung tatandaan, ha? Baka kasi mamaya, Mens, ano yung nagawa kong mali? Kaya ka nahihirapan kasi ginagawa mo ng tama yung negosyo. Kasi kung ginagawa mo ng mali, madali lang talaga. Di ba? Kaya ka dumadaan sa struggles, kaya ka nahihirapang mag-build kasi nagbi-build ka. Kaya ka nahihirapang mag-direct kasi nag-direct ka. Kaya ka nahihirapang maglabas ng result kasi nag-i-aim ka ng result. Gumagawa ka ng tama, kaya ka nahihirapan. Tatandaan mo yan, ha? Baka kasi mamaya, sinisi mo na, Lord, bakit gano'n? And then ito, there are certain life lessons that you can only learn in the struggle. Ang biggest teacher daw po, actually hindi mga mentors eh. Ang biggest struggle, yung mga pagdadaanan mo along the journey. Means, paano mo malalaman na yung struggle, may kumbaga, yung struggle, natututo ka dun sa struggle na yon. Kung ang kulang po sa iyo patience, papadalang ka ni Lord ng mga leaders na itatest yung patience mo. Ganun kasi si Lord magbigay eh. Ganun siya magpalawak. 'Di ba? So, para masabi mong natututo ka sa isang bagay, kailangan hindi na siya nauulit sa iyo. Kailangan natututunan mo yung lesson. Bakit nawala yung kunyari, may isang sub-team kang tinututukan, tapos bigla sila lahat nawala. Ano yung maling nagawa mo doon? Ano yung tamang nagawa mo doon? Dapat matutunan mo yun. Tapos hindi mo na siya gawin sa susunod na i-build mo. Okay? I hope po na gigets ng lahat. No? Lahat naman po dadating sa building stage. Lahat naman po may mga leaders na. And nyo na lang, relate nyo na lang bakit nawawala po yung mga leaders nyo. Okay, kailangan nag-i-improve ka. Yes, tama si Mentor Mark, no? Kailangan nag-i-improve ka. Kailangan hindi ka na same mag-isip before, same gumawa ng action before. 'Di ba? So, yan, difficulties, no? Sino po nakaka-encounter na niyan? Pa-type nga po, number 10. Mostly ang nakaka-experience yan yung may team na eh. 'Di ba? Pero again, iba't ibang level po tayo ng difficulties. No? So, ano pa lang tayo, 4. Pero isang topic pa lang pinag-uusapan natin, sa faith pa lang. Dito mo masasabi na pag nalampasan mo to, ay grabe yung paniniwala mo kay Lord. Ayan, eto na, number 5, dead end. Sino nakarinig ng 11th hour? Yung isang kuko na lang yung nakakapit sa'yo, magkikwit ka na. Diba? So, eto naman, kwento ko naman po yung 11th hour namin, no? Oo, damay ko na si Mentor Hannah at Mentor Bell. Dumating kami sa point, nag-full-time na kami. Nagbi-build na kami ng Team Bulacan, tapos nawala nga po yung Team Laguna, tama? So, ang Team Bulacan po, nung binild namin, 3 taon po yan. Hindi po siya agad-agad. Isang buwan bago kami nakapagpa-on the spot, pero araw-araw kami nandun. So, ganun po kahirap mag-build before na hindi nyo na po na-experience ngayon, tama? So, nyo po, maximize nyo po yung sobrang dali ng gawin ni IM. Kailangan tayo yung mas mabilis nagkaka-result, no? And then, ayan, dumating kami sa point na, alam mo na nag-work ako, never ko na-experience magkaroon ng utang. Kasi, yung basta ayoko talaga ng utang. Tapos, never ko na-experience, nung nag-IM kasi ako, parang, ilang buwan ba? Hindi ko natanda kung ilang buwan. Pero, yung kwento po ng 7 days na nag-itlog kami. May mga nakarinig na po ba nito? Wala pa pong result sa amin. 7 days nag-itlog kami. Yung first day, alam niyo po yung may kamatis pa, may sibuyas. Yung ganon. Tapos yung parang mga third day, parang, alam mo yung inilalaga mo na lang sa sinaing, tapos nilalagyan mo na lang ng asin. I mean, dumating kami sa ganun. Dumating kami, ang pera na lang namin, tigta 20 pesos. Ang pamasahe, 18 pesos. Matitiran kami ng tatlo ng 6 pesos, tama? Either bibili kami ng mani or bibili kami ng candy. Totoo po yun. 'Di ba? Ang dami kasing kwento ng mga top mentors na alam mo yung parang nasa quitting moment na kung ikaw yung tatanungin, baka nag-quit ka na. Tama? Kaya lang kailangan ipa-experience ni Lord yung dead end
para ma-appreciate namin yung blessing na ibibigay niya. Kasi kung hindi kami dumaan sa hirap, hindi namin ma-appreciate yung sarap. 'Di ba? Hindi namin ma-appreciate yung bibigay ni Lord na, kaya na natin mag-Jollibee, hindi lang birthday natin. Yung mga gano'n. Kaya na natin kumain sa iba't ibang restaurant. Kasi na-experience namin 7 days itlog. Imagine niyo po yun 'no, tapos attend pa kami ng attend ng training nun, mga gutom kami. So gano'n yung naging sacrifices namin before, na sabi ni Hannah, "Parang hindi na tama 'to." Dumating pa kami sa point pareho kaming tinawagan ni mama. 'Di ba ang parents po laging concern sa anak? Tinawagan ako ni mama, ang sinabi kong ulam, adobo. Ang sinabi ni Hannah ulam, sinigang. Magkaiba kami pero parehong oras kami tinawagan 'no. So sabi ni mama, "Sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa inyo?" Pero ang ulam po namin dati itlog, 'di ba? So, imagine niyo po yung mga sacrifices 'no, ng mga top mentors din. Sabi dito, "Life's greatest difficulties always happen right before life's greatest breakthrough." Palagi niyo pong tatandaan na 'pag dumadating na kayo sa stage na parang hindi niyo na maintindihan bakit sunod-sunod yung nangyayari, bakit nahihirapan kayo, nandun na po yung breakthrough. After niyo pong malampasan yun, breakthrough na. Kasi after the breaking, breakthrough. After the test, testimony. 'Di ba? So, hindi kayo bibigyan ng magandang testimony kung hindi kayo binibigyan ng magandang test. Kaya tanungin niyo po yung mga nag-rank up, naglabas ng kotse, na-hit yung milyon, napakadami po nilang naranasang struggles bago nila ma-hit. And ang pinaka-good news, 'pag dumating ka sa point ng dead end, eto na, yung number 6 na, last na po tayo, deliverance. Eto na yung unti-unti ibibigay na ni Lord yung blessing. Kasi nalampasan mo na na-test ka na niya yung anak ko gusto niya talaga yung I am worldwide. Yung anak ko gusto niya talaga magka-result. Yung anak ko gusto niya talaga mabago yung buhay. So unti-unti, ibibigay niya na yung blessing. Hindi niya ibibigay ng isang bultuhan unti-unti ulit. Tapos 'pag may gino-goal ka ulit na mas bigger dun sa na-hit mo, dadaan ka ulit sa level na 'yan. So this time, alam mo na. Aware ka na, hindi ako pinapahirapan ni Lord, nasa number 3 pa lang ako. Nandun pa lang ako sa delay. So dadaan pa ako sa difficulties, dadaan pa ako sa dead end, bago ko ma-hit ulit yung goal ko. This time, yung faith mo lumawak. Kasi minsan 'pag hindi natin alam yung stages ng faith, ang iniisip lang natin hindi tayo favorite ni Lord, eh. Tama? Bakit gano'n, Lord, ang unfair mo naman, bakit binibigay mo sa iba, hindi mo binibigay sa'min? Hindi mo alam, dinaanan din nila yung mga level of faith, bago nila nakuha yung reward, 'no? So, sa sobrang dami po, ang dami ko pa pong puwedeng ikuwento sa inyo na nangyari po sa'min 'no, pero ito yung nangyari, pakita ko lang po ulit 'no. After nung mga struggles, nung mga delays, nung mga difficulties, nung mga dead end, naging diamond po tayo, nagkaroon tayo ng diamond, dumami yung rank up natin. Ibig sabihin po kasi ng rank up, may organization na po yung mga 'yan, tama? Ayan, yung hindi ka lang kikita ng milyon, pati yung leaders mo kumikita. Sobrang rewarding 'yan, may mga tambay diyan, may mga estudyante diyan, pero kumita ng milyon kasi ginagawa lang din yung ginawa mo, 'no? And then ito yung sasakyan, pakita ko lang po ulit, na dati kahit alam mo yung gulong ng bike hindi makabili, 'di ba? Kahit motor hindi makabili, but because of I Am Worldwide, ginawa yung opportunity, may mga estudyante diyan, may mga OFW diyan, iba't ibang background, pero kayang gawin yung negosyo natin, tama? Deliverance, na 'pag nalampasan mo lahat ng level of faith, maniwala ka. Walang pinapahirapan si Lord na hindi niya bibigyan ng sarap. Yun yung pinaka-naano ko. The more na mas malaki yung struggle mo, the more na mas malaki yung blessing na ibibigay sa'yo once na overcome mo yun. Hindi ka pinapahirapan ni Lord para sa wala lang. May mga ano kasi, dun kasi sa delay, difficulties, and dead end, dun marami nagki-quit. Hindi kasi nila naiintindihan na after ng test, may testimony ka na. After ng breaking, may breakthrough ka na. Hindi mo ma-e-enjoy yung breakthrough 'pag hindi ka binrake ni Lord, 'pag hindi ka niya itinama. Hindi mo mafe-feel yung resulta 'pag hindi ka niya idinaan sa hirap, 'di ba? Ang pangit kasi magkukuwento ka, car achiever ka, ta's mabilis ko lang po nalabas yung ano, yung gano'n, wala ka man lang pinagdaanan, wala kang mai-inspire. Walang makaka-relate sa kuwento mo. 'Di ba mas nakaka-relate po tayo dun sa kuwento na ano, yung umiiyak pa, alam mo yung gano'n? Yung galing pang probinsya, yung mga gano'n. Kasi mas nakaka-inspire yun. Kaya gumagawa si Lord ng level of faith. Kaya gumagawa si Lord ng level of difficulties in your life kasi may matatap at matatap kang tao para ma-inspire mo. Hindi para sa'yo, hindi para pahirapan ka, para ma-overcome mo, tapos para maging testimony ka sa iba. 'Di ba? So 'pag dumadaan ka sa ano, mag-thank you Lord ka, "Lord, eto na ba yung delay ko? Yes, number 3 na po ako." 'Di ba? Ngayon alam mo na yung level mo.
Lord, alam ko malapit na yung breakthrough ko kasi nasa difficulties na ako. Nahihirapan na ako eh. Nahihirapan na akong mag-build, nahihirapan na akong i-handle yung team ko. Diba? So, huwag kang mag-quit. No? And then yan, sabi diyan, don't give up. Okay, thank you so much po, no. I hope may natutunan po tayo. I hope meron po akong na bigay po sa inyo. And thank you so much, Mentor Cathy. Thank you so much po, Team Abundance. Ayan. Amazing morning po ulit sa lahat. This is Mentor Roan, and to God be all the glory po. Ayan, maraming pong salamat, Mother Mentor Roan, sa napakaganda pong topic. Bigyan po natin siya ng ano ba yun? Online club, mentors. Ayan, before po sa sa questions, magpipicture po daw. Apo muna tayo. Picture po muna tayo, Mother. Ayan, si Mother Roan po muna yung pipicturean. Thank you so much po, Mother. No? Wait lang pa, picture lang pa. Sa mga gusto rin po magpa-picture kay Mother Roan, ito na po yung chance natin, no? Sa napakalupit nating Mother Lions. Ayan. So, ayan po pa, B-sign po, Mother. Okay. 1, 2, 3, smile po. Wait lang po, save ko lang po. Ang pretty na ating Mother Roan. Walang kupas. Ayan, si Mentor Rochelle po, add ko po sa spotlight. Ayan. Mentor Rochelle, pabisign din po. Ayan. Okay, 1, 2, 3, smile po. Ayan, save ko lang po ulit. Okay, gallery view naman po mga mentors sa mga kaya pong mag-on cam. Pa-on cam po, so meron po tayong isang page, no? Okay. Ayan, pa-on cam na lang po. Ayan, salamat po sa mga nag-on cam. Ayan, pabisay na lang po mga mentors. Okay. Ayan, 1, 2, 3. Smile, mentors. Ayan, thank you so much po. Back to you po, Mentor Rochelle. Ayan. Ngayon po, dun tayo sa ating topics. My questions po, mentors. Open po yung ating Zoom para sa mga tanong po natin. Ayan, ano ba yung mga takeaways natin at mga topics natin? Sa topic natin. Ito usually nag-echo po. Nag-echo po may tawag. Ayun po, amazing morning. So, nawala si Minto Yusef. So, ayan, maganda makapag-question po ang lahat ng mga mentors. So, isip na tayo ng question, samantalahin natin yung time ni Mother na nandito siya, na-invite natin siya dito. So, sayang naman po kung hindi natin siya matatanong. Kung may mga question po tayo, so tanong na natin. So, ayun, so habang nag-iisip kayo ng tanong, so may take away lang ako dun sa inano ni Mother, no, sa faith, no? So, anim siya. Nandun yung dream, decision, delay, difficulties. So, ang pinaka nag-sink in sa akin doon na talaga nakarelate ako. So, ayun, take away lang to. So, ang nakarelate po ako dun, so, yung decision. So sa ginagawa natin kasing trabaho, ang pinaka-first na pinakamahirap dito is yung mag-decide ka na mag-resign. No, pero sabi nga, tatapikin ka naman ni Lord kung kailangan na. Sa amin kasi, nung mag-resign pa lang si Mentor Jo, yung kay Mentor Jo pa lang nagpaalam sa akin mag-resign, takot ako noon. Sabi ko,
patay. Dalawa lang kami nagtatrabaho, siyempre magkano lang sahod namin. Kung magre-resign si Mentor Jo, mawawalan siya ng sahod monthly, kinsinas katapusan. So yung sahod ko na lang yung aasahan. Yung sahod ko maliit lang. Magkano lang ako kinsinas katapusan, nasa 6,000 lang. Kung magre-resign si Mentor Jo, sabi ko paano na yung monthly namin tsaka yung binabayaran namin. Kaso naman, hindi ko naman pinigilan si Mentor Jo. Hindi ko sa ah sinabihan na wag siya mag-resign kasi kumbaga nandun kasi yung pride ko bilang isang lalaki na kasi ako dati hindi ko sabi nagtatrabaho kasi nga sabi ko ako lalaki, ako dapat nagtatrabaho. So magpaalam siya sa akin mag-resign, natakot ako kasi mawawalan kami ng kinsinas katapusan na sahod. Pero sabi ko ako yung lalaki, dapat ako yung magtatrabaho. So hindi ko sa pwedeng pigilan na mag-resign. No, parang pag sinabi kong pag pinigilan ko kasi sa mag-resign, parang iniisip ko na natatakot ako sa responsibility ko bilang isang padre di pamilya. So, natural na ako yung padre di pamilya. Kahit hindi magtrabaho si Mintudio, kailangan kong kumilos. So, ayun, hinayaan ko lang siya. Tapos yun, naging okay naman, nakaya naman namin. Tapos, ang isa pang sunod na kinatakot ko is yung ako naman yung magre-resign. Kasi sabi ko, mawawalan ako ng sahod, kinsenas katapusan. Pero dumating sa time na nakakabenta kasi ako ng barley. Hanggang sa doon ko na-realize, dahil nakakabenta ako ng barley, hanggang sa na-realize ko, na niloloko ko na lang yung sarili ko sa pagpasok sa trabaho. Dumating sa point yung gano'n eh. Kasi sabi ko, ang sahod ko sa kinsenas katapusan sa trabaho ko, 6,000. Tapos, ang budget, ang sahod ko kasi nun sa isang araw, 537. So, kininta ko na lang sa per day, so 537. Tapos, pumapasok ako, ang pamasahe ko, nasa magkano balikan, 50. Tapos, ang pagkain ko sa trabaho, umabot ng 250, so 300 lahat. So, magkano na lang natitira sa 537? 237 na lang. Hanggang sa sabihin natin sumahod ako kinsenas, 6,000, bigay ko kay Jo yung 3,000 pang bayad lang niya, yung 3,000 pang budget ko. Yung 3,000 pang budget ko, wala pa yung kinsenas, 2 linggo pa lang o 1 linggo pa lang, ubos na yung 3,000, hihingi naman ako kay Mintojo. So parang yung binigay ko kay Mintojo, parang binawi ko lang. Sabi ko, parang wala naman akong naitutulong. Kasi kinuha ko lang din. Sabi ko, parang niloloko ko na lang yung sarili ko. Hindi kagaya kung magre-resign ako. So kung magre-resign ako, so wala rin akong gasto sa pamasahe pagpasok, wala akong gasto sa pagkain doon kasi kung ano yung kinakain ng Bentorjo sa bahay, yun na rin yung kakainin ko. So makakatipid kami, tapos makakabenta pa ako ng barley. So mas makakaipon kami doon. So yun na pinag-isipan ko rin yun. Kaya doon nag-decide na rin ang mag full time. So yun, isa sa pinakamahirap talaga pinag-isipan talaga yung decision sa pag full time. Tapos isa naman sa mga take away ko, so ito isa sa mga nabasa ko to o narinig ko sa mga motivational na quotes, no? So, ang first step of faith is delay, no? Yung po ang first step of faith, yung delay. Kasi ang faith, so sabi nga, potent, active, powerful, unless may delay. Kasi matitesting talaga yung faith mo pag dumadanas ka na ng delay. Kung saan ikaw ay may sense of urgency and emergency. Pero minsan kasi dumaranas tayo ng delay kasi God is preparing you for the very things that just already prepared for you. So what will you do if everything else is getting their blessings and you don't, di ba? So yun siya. So what will you do if Jesus somehow is paying attention to somebody else but you? So yun yung mga narinig ko. No? So doon matitest yung faith mo. Kung halimbawa yung mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo, nangyayari sa iba, tapos sa'yo hindi. So nandun pa ba yung faith mo? So isa sa akin naman, isa sa pinaniniwalaan ko, sabi nga ng turuan, dapat naniniwala ka na makukuha mo isang bagay dito. Kasi yun din kasi magpapatibay sa'yo eh. Parang sa akin, di ba ang tagal na rin ako sa IAM Worldwide, tapos ang tagal ko makuha yung resulta ko. Pero nandito pa rin ako, hindi pa rin ako sumusuko kasi naniniwala ko, makukuha ko rin yun. In the right time. Basta gagawin mo lang step by step. Pero habang hindi mo pa dapat nakukuha yung bagay na gusto mo, kasi dumadaan ka pa ng preparation pa step by step. So habang hindi mo pa siya nakukuha, dapat every time na dumadaan yung araw, dapat nag-grow ka. Dapat ginugrow mo yung sarili mo. Para pag dumating yung time na yun, na nandyan na yung resultang gusto mo, so match na yung resulta mo, tsaka yung kakayahan mo, yung knowledge mo, dun sa resultang makukuha mo. Meron kasing iba na, siyempre, hindi pa naman, so ayun, basta ganun. So meron kasing napaaga naman yung resulta, hindi natin alam kung dumaan siya ng proseso, pero may mga ganun na talagang hindi pa sila ganun kalalim sa negosyo na minsan nawawala din sila. Kasi nga, ayun, so kulang pa sila sa foundation, no? So hindi pa ganun kalalim yung ano nila dito sa IAM Worldwide. So nadadala pa sila ng iba. So kailangan talaga na ibaon mo yung sarili mo dito sa training. So dito ka talaga mababaon sa training. So dito ka lalalim yung
ano mo, yung kagustuhan mo makuha yung isang bagay. And ang ano ko lang din sa iba na, iba kasi, di ba, ginagawa natin tong I am worldwide dahil sa mga reason why natin, no? So, pinaka deepest why pala, deepest why. Pero yun yung minsan sa kinakalungkot ko, lalo sa family ko, di ba, sabi ni Mentor ay may mga negative kang family. So, yun, akala ko okay na, nandito na. Pero minsan kasi, nangyayari, nakikita ko sa iba na yung reason, deepest why nila, yung reason why bakit nila ginagawa, minsan yun ay nagiging reason out nila para makapag-excuse dito sa ating negosyo, no? So ayun mga mentors, tuloy-tuloy, advice ko na lang na magtuloy-tuloy lang tayo kasi 'di ba sabi nga marami tayong makikilala dito na hindi naman magkaka-interest sa offer natin pero hindi naman natin goal na lahat sila sumali. So ang kailangan lang natin mahanap natin yung mga tamang tao na magmamatch sa mindset natin na gusto rin gawin yung negosyo na makakasama natin dito sa negosyo. Okay? So ayun, tuloy-tuloy lang tayo and ang problema, normal lang. So, lahat naman is dumadaan talaga ng struggle. Kahit wala ka naman dito sa I'm Worldwide, is may struggle din. Kahit naman sa labas, yung mga successful na tao, dumaan din naman sila ng mga struggle pero hindi nila pinukusan yun for them na doon na lang sila mag-stay. So, mas ginawa nilang stepping stone for them na magkaroon sila ng maturity sa pagdedesisyon at maging, ano sila, matibay. Yun yung nag-propel sa kanila para maabot nila kung nasan man sila ngayon. So kaya ang share ko lang, tuloy-tuloy lang kayo kasi balang araw, makukuha nyo din yung gusto nyo. So kung nahihirapan ka, so tingnan mo lang kung paano ka nagsimula noon. At isa lang sinisigurado ko sa inyo, malayo ka na kung paano ka nagsimula noon. Kaya ba't ka pahihinto kung alam mong malayo ka na. So tuloy-tuloy ka lang kasi balang araw gusto ko naman marinig yung kwento nyo, paano kayo naging successful at paano nakatulong sa I Am Worldwide sa success nyo. So ayun lang po, may turuan. Thank you so much po. So sobrang daming learnings. Wow! Thank you po, Mentor Mark. Yan po yung father mentor natin, di ba po? Father mentor, Lions believer. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman at dagdag ideas. Ayan, sino pa po magdadagdag ng mag-raise po ng hand, yung gusto pong magtanong or magdagdag po ng Si Kuya ayan Edward. si Father Mentor Edward Lasdakan po. Ayan, amazing morning po, no? Medyo madilim sa aking nilalakaran. So, thank you very much po, no? Mother Roan, grabe. Wala sa akin. Ako, pasensya na po. Grabe yung learning, grabe yung nakuha namin na nuggets. Hindi lang nuggets, talagang buong chicken joy. Hindi po, biro ko lang pa. So, ang pinakaano ko talaga is yung, katulad po ni Mentor Mark dati, isa sa pinaka-negative na tao pagdating po sa negosyo. Nakita ko yung istorya ng mag-asawa, nakita ko kung paanong nag-sacrifice talaga yung si Mentor Johnny Lynn. At the same time, si Mentor Mark is nandyan lang sa background pero hindi sinukuan. So, ang isang bagay po talaga na nakakatawa po dito kay I Am Worldwide, yung hindi ka titigil, hindi ka susuko kasi darating yung time na pagkakataon na maraming mangyayari. Ang ingay ng maraming mangyayari sa patuloy na paggawa mo kay I Am Worldwide. So, yun po. Ngayon, ang pinaka-question ko is, ano po ba yung may advice mo doon sa mga bago ngayon na, kasi alam niyo naman po yung mga bago kadalasan, as in bago talaga sila sa networking, tapos hindi nila alam kung ano ba talaga ang networking, hindi nila alam kung ano yung pwede sa kanilang ibigay ng networking. Kasi kung tayo po yung tatanungin, alam na natin. Kaya nga hindi tayo tumitigil eh. Pero gusto ko po sana manggaling sa inyo kung ano yung po pwede ninyo para ma-enlighten sila pagdating po sa networking. Maraming salamat, Mother Roan. Ayan, thank you for that beautiful question. Ingat paglalakad, Kuya Edward, no? So, para po Yes, sa po. mga bago, okay lang po bang malaman, sino po yung mga bago natin? Pa-type nga po number 11. Alam ko pa din yung bilang natin, no? 11. Yung mga bago po, yung mga first time nag-network. Ayan, sobrang dami, no? So, ang may advice ko po sa inyo, before kasi,
Before, ang pinanghahawakan talaga namin before, nung nag-start kami is faith. Kasi lahat ng sinabi ko at nakikita niyong resulta ngayon ng top mentors, wala talaga before. 'Di ba? So, ano alam mo yung parang same kami nagvi-visualize na after 5 years yung I Am Worldwide may supercar na, after 5 years yung I Am Worldwide malaki na. Nag-start kasi ang I Am Worldwide sa Total Gas, wala talagang office, Total Gas doon nagbibigay ng product si Press, ang commission sa condo ni na Press, gano'n nag-start ang I-Am. So maliit na kumpanya talaga tayo nag-start hanggang sa lumaki, no? So ang maa-advise ko sa bago, dati kasi wala kaming pinanghahawakan, faith lang. Ngayon may panghahawakan na kayong resulta ng mga top mentors. Yun kasi yung na-advise sa akin before, kaya ako nag-full time. Sabi ni Mentor Jean sa akin, kung ano yung ginagawa mo, tignan mo yung mga taong nauna sa'yo. Nagwo-work po ako nito kaya ako nag-decide mag-full time. Sabi niya, sino yung pinakamatagal nagwo-work? Yung company po na pinasukan ko, parang 14 years na siya, yung pinakamatagal doon, 13 years. Tapos, edi alam ko kung sino. Sabi niya, isipin mo yung buhay niya. Last Kung response. kung gusto mo yung buhay na meron siya right now, tuloy mo yung ginagawa mo. Pero kung ayaw mo ng buhay na ginagawa niya, until ngayon, kailangan humanap ka ng gusto mong buhay. Nagigets niyo po? Kung ano daw po yung ginagawa ng nauna sa'yo, nagwo-work ka, tignan mo yung pinakamatandang nagwo-work. Hindi pinakamatanda ha, pinakamatagal pala na nagwo-work dyan. Tama? Kung gusto mo yung buhay niya, tuloy-tuloy mo yung trabaho mo. Pero kung ayaw mo, tuloy mo yung opportunity na gusto mo yung buhay. So, ang nakita ko noon, si Mentor Me, ang income niya pa lang that time, nung nag-full-time ako, ang uni-level niya palang 40,000 eh. That time, uni-level niya, isang buwan, 40,000. Baliw na baliw kami. Kasi sabi namin, para kami nagja-just for you nang wala kang pinapasok na 4 na gold. 'Di ba? 6 digits pa lang siya nun per month. So sabi ko, ganito yung gusto kong buhay. Yung per year ko nakikitain, gusto ko kitain siya ng per month. So kung ano yung ginagawa ni Mentor May, ayun yung gawin ko. So yun yung tip ko sa bago. Kailangan mens, tignan mo yung buhay na gusto mo talaga. Kasi hindi naman po lahat gusto ng gusto ng kotse, gusto ng malaking income. Hindi talaga lahat ganon. Hindi talaga sila motivated by that. Pero kung gusto mo yung freedom, ng mga top mentors ngayon na kahit saan sila pumunta kaya nila, able sila. Kahit anong bilhin nila kaya nilang bilhin. Gawin mo si IAP. Kasi again, ang pinanghawakan lang namin before, faith talaga. Ngayon, kaya mo nang hawakan yung resulta ng mga mentors. Andiyan na eh. Kaya lang, ang problema na nakikita namin sa mga bago right now, since madaling gawin si I Am Worldwide, mas madali po siya ha, mas madaling pumasok sa Zoom link kaysa magbiyahe ng 4 to 5 hours. Tama? Mas madaling manood na lang ng live kaysa umattend ng offline training. Tama? Mas madali pong mag-direct ngayon kasi able na po yung online na dati, kung anong province yung gusto naming i-build, dapat nandun kami. Hindi na kami ngayon, pwede ka nang hindi bumaba eh. Zoom meeting na lang kayo eh. Bababa ka na lang doon pag madami ng leaders eh. Ang nagiging disadvantage ng madadali, ang bibilis pong mag-give up, yung konting struggle lang, nagki-quit. Kaya pansinin niyo po lahat ng matatatag ngayon, dumaan talaga sa pagsubok. Ngayong bago ka maa-advise ko sa'yo, dumaan ka talaga sa hirap. Kunyari, bago ka na wala pang sasakyan, huwag kang makisabay sa mentor mo. Experience mo yung commute. Huwag ka lang pupunta ng office pag nandun yung mentor mo. Pumunta ka kahit wala yung mentor mo kasi ang negosyo mo hindi mentor mo. Ang negosyo mo yung ikaw mismo pababa. 'Di ba? Daanan mo na yung hirap ng mas maaga kaysa mahirapan ka ng mas matagal pa, 'di ba? So yun yung napapansin namin eh, na yung iba kasi alam mo yung mens maulan, hindi na pupunta ng opisina, mens mainit, hindi na pupunta ng opisina. Mens anong gusto mong panahon? Nag-i-snow, 'di ba? So yun yung sa mga bago, kailangan mo talagang dumaan sa hirap. Kasi the more na komportable ka pang gawin si I Am Worldwide, the more natatagal yung result mo. Kasi kami before, nakwento to ni Mentor Jean eh. Kami before, able naman siyang isakay kami. Nakasasakyan siya. Imagine mo, 1 AM dinadaanan niya kami, hinahayaan niya kami mag-bus. Why? Kailangan niya kaming saktan eh, para ilabas namin yung result namin eh. Kailangan namin masaktan, kailangan namin magsawa dun sa senaryo na ayaw na namin mag-commute. 'Di ba? Kaya nga kami nagnenegosyo para magkaroon ng resulta, hindi para makisabay sa mentor namin. Ganun siya. Kailangan yung mga bago, kailangan yung commitment nyo, hindi lang pag-comfort sa inyo. Kailangan yung commitment nyo, yung masabi nyo kahit mahirap, kahit
maulan, kahit maaraw, pupunta ako ng office, kahit wala yung mentor ko. Hindi nakadepende yung hataw nyo sa mentor nyo. Dapat may sarili kayong galaw. Kasi yung mentor nyo, kikita at kikita yan kahit di tayo humataw eh. Si Mentor Jean, kumikita siya kahit di naman ako humataw. Diba? So, tayo kasi yung tanong eh. Yun yung ano ko sa mga bago. Hindi ka kailangan, huwag ka magpa-baby sa mentor mo. Kasi kami hindi kami binibi. Kaya kami lumaki agad. Ang binibaby kasi lumalaki ng matagal eh. Tama? Ang hindi binibaby, lumalaki siya ng mabilis tapos maalam agad. Kung magpa-baby, pag kunyari, mens, sasabay na kita, hindi mens, on the way na ako. Di ba? Mens, hindi ka na kailangan kinakamusta ng mentor mo kasi negosyo mo to. Yung ay wait lang, antayin ko muna kamustahin ako ni Mentor Edward, ni Mentor Gatti, hindi sila nag-chat, so hindi na din ako mag-chat. Yung mga pag ganung mindset, hindi negosyante mindset yon. Diba? So, ayun, kailangan yun marinig ng mga bago. Siguro yung sa iba, medyo masakit siya pag nanggagaling sa top mentors, pero kailangan nyo kasing masaktan eh. Kailangan marinig nyo na siya ngayon pa lang. Kesa yung sinasabi namin na madali yung I am worldwide, tapos pag nahirapan ka, sasabihin namin, oo, mahirap pala. Di ba? Diba, sabihin namin ganun, oo, mahirap pala yung I am, no? Yung binibig ka pa namin sa ganun. So, yun yung sa mga bago. At saka, kailangan maano sa'yo yung reality na negosyo to. Hindi tayo naglalaro. Hindi tayo nagbibuild ng kung ano-ano dito. Negosyo mo to. So, kailangan as negosyo mo, 101% yung pagiging responsible mo. 101% yung commitment mo. 101%. Kasi ikaw at ikaw ang magbe-benefit nito eh. Alisin mo din sa mentality mo na pag gumalaw kakikita yung upline mo. Kahit hindi ka gumalaw, kumikita yung upline mo. No? May mga ganun kasi kaya hindi humahataw kikita yung upline ko. Yung mga ganun. Alisin mo yan kasi ganun din yung makukuha mong leaders. Gusto mo ganun na kaya ayaw nilang gumalaw kasi ayaw kanila kumita. So, baguhin natin yon. I hope po may naano comments, no? So, ayun. Unang-una kailangan i-ano mo na negosyo mo to. Kailangan gagawin mo siya 101%. Walang excuses. Tama yung sinabi ni Mentor Mark eh. Yung reason mo, minsan nagiging reason mo na ba't di mo ginagawa. Pag tinanong ka namin, mens, ginagawa ko yung I am worldwide para sa anak ko. Tapos, mens, kaya hindi ako makaka-attend kasi walang kasama yung anak ko. Alam mo yung ganun? Ano ba talagang reason mo? Bakit ginagawa mo yung business? So, kailangan yung reason natin, hindi natin maging excuses. And then, pangatlo, wala na eh, hindi na faith yung kailangan mo eh. Kailangan mo na lang maniwala sa sarili mo na kung kayang ibigay ni Lord sa top mentors, kaya ding ibigay sa'yo. Diba? So, thank you so much po. Nawala ata si Mentor Ed. Maraming salamat. Yeah. Ayan. Thank you po. Thank you, Mentor Edward, sa tanong po na nagpa-uplift po ng aming learnings, ng aming kaalaman, di ba po? Kaya mentors, narinig po natin na wala pong susuko, walang hihinto, tuloy-tuloy lang po. At dahil nga po, sabi po ng ating mother mentor, Roan, ay merong blessings na nakaantay na blessings na siksik, liglig at umaapaw. Di ba po? Ang sarap pakinggan, di ba po, mentors? Ayan. Meron pa po. Ayan, pakinggan po natin si Mentor Russell Mondelo. Amazing morning po, Mother. Kamusta po? Ayan, so may question lang po ako, Mother. Manghingi ako ng si Mother, lalo sa mga leader po na magpupunta ngayon ng Manila, especially po sa mga leader ko po sa Davao na mag-stay for ng almost 1 month po para po sa anniversary po. Ano po yung mga dapat na i-apply nilang activities po pag nandiyan na po sila sa Manila? Thank you po. Ayan, thank you so much, Mens. Ay, grabe, bababa pala ang Team Davao, no? So, unang-una, Mens, make sure nyo na pag magre-rent kasi kayo, tama? Possible, mag-rent kayo sa GGS Avida niyan. Make sure nyo na makaka-engage kayo sa office. Magpunta kayo ng opisina every day. Ganun kasi kami before nung nag-full-time po eh. From mag-open yung office, nandun na kami sa McDo. Until mag-close yung office hanggang 3 AM, nasa office pa din kami. 'Di ba? So everyday talaga kailangan nasa opisina kayo. Hindi lang dahil gusto nyong pumunta ng office, dahil may ma-post kayong activity, alisin nyo yun sa mindset nyo ha. Ang pinaka-goal nyo sa opisina, makakausap kayo ng mga mentors, top mentors, makita nyo paano sila mag-talk, makita nyo paano sila mag-mentoring, makita nyo paano sila gumalaw, paano kumausap ng tao. Bonus na lang yung magkaroon kayo ng activity. Kailangan personal growth po yung inaano natin, ini-aim natin. Pag bumaba kayo ng Manila, mag-schedule kayo sa mga mentors, ubusin nyo yung mga top mentors, tanong kayo, mens. Wag nyo po laging, sa mga bago po, no, isang tip din, ang itanong nyo po, paano sila nag-start?
Minsan kasi ang tanong na natin, paano po kayo naka-build ng malaking grupo? Eh, nagsisimula ka pa lang. Means, paano ka nung nag-start? Nung bago ka po nag-full-time, ano po yung mga activities na ginawa mo? Yun yung itanong mo kasi yun yung akma sa'yo. Kung nagbi-build ka naman ng grupo, means, paano po kayo naka-build ng team? Kailangan yung mga question mo sa mga top mentors, maa-apply mo sa sarili mo. No? So, minsan may magtatanong po sa akin Mens, paano ka naka-build ng malaking organization? Tapos tatanungin ko siya pabalik, Mens, ilan na leaders mo? Mens, wala pa, nag-start pa lang ako. Mens, ang tanong mo dapat, paano ako nung nag-start? Kasi yun yung kailangan mo. Kailangan mo ng leaders para magkaroon ng grupo. So, ask the right question din sa mga mentors. Ayun, everyday sa office, hindi lang pang daily activities, para din kumausap ng mga, huwag kayong mahiya ha, yung Team Davao natin. Kahit hindi Team Davao, yung mga nag-o-office po natin, mens, huwag ka lang punta ng office para mag-process picture tas alis. May mga top mentors doon kumausap ka, mens. Kailangan mong ibuka yung bibig mo, hindi ka lalapitan ng mga top mentors, no? Kunyari, nakita mo doon si Mentor Cathy. Mens, paano niyo po nagagawa yung IAM kahit part-time kayo? Ano po yung mga activities niyo? Ano po yung pino-post niyo? Saan kayo nagma-market? Ilang leaders po yung kinakausap niyo? Ilang prospect po yung kinakausap niyo? Pag nakita mo si Kuya Mark, ganun din yung question mo. Maraming top mentors Baka mamaya namimili ka din ng top mentors na kakausapin, no? Even yung mga nagto-talk, shadow ka doon. Huwag kang tayo, ha? Ano ka lang, upo ka lang. Huwag kang pahalatang nakikinig ka masyado. Baka mamaya ma-off yung prospect. Upo ka lang doon, tapos tignan mo siya, paano siya mag-talk, paano siya magbagsak. 'Di ba? Lahat kasi tayo, kahit hindi top mentors kahit ordinaryong mentor sa IM Worldwide, may matututunan tayo. Kailangan lang empty cup ka lang. Hindi puwedeng 'pag nakikinig ka, "Ay, ginagawa ko na 'yun, hindi naman 'yun effective." Hindi ka puwedeng gano'n, 'di ba? Tanggap ka din kumbaga, tanggap ka din ng tip at advices sa iba. So 'yun, Mens, na activity. Mother, Ayan, thank you po, Mentor Russell. Meron pa po? Yes po, magmamiso po tayo mentors natin, lalo na po sa may mga result. Di ba po, iwasan po nating makipag-usap sa mga negative person, di ba? Joke lang. Ayan, sabi nga ni Mother, sa mga bago, nakagaya ko, unahan natin yung mga top mentors natin, di ba? Mag-commute tayo. Kung sinabing 10 a.m. yung trainings, pumunta tayo ng mas maaga, 7, di ba? Dito nga sa Caloocan, di ba po? Mga 2 to 3 hours ang biyahe kasi po ma-traffic. Ayan, umalis po tayo ng 7 a.m. Ayan, sure po, darating po tayo ng 9. Ayan. Sino pa po? Ay, may question po. Hello po. Sige po, hindi ko po nakikita kung sino po. Ay, Mentor Roan, amazing morning po. Ang tanong ko lang po is nung time po na nagsa-start pa lang po kayo, walang ads, yung start niyo pa lang po talaga, paano niyo po napapapayin yung mga cold market niyo po? Yun lang po, panghihingi lang po ng tips po. Ayan, thank you so much, Mens. Ayan, nung nag-start po kami, actually, ang option lang nung nag-start kami is, walang marketplace before Facebook groups. Kung gusto mo magkaroon ng leader sa ibang bansa, kailangan nag-a-add kami ng groups, nagpo-post kami dun sa groups na yon, no? So, paano namin napapapayin, Mens? Una, pag malapit po sa office, mina-maximize namin yung opisina. Hindi kami nakikipag-meet halfway, nakikipag-meet kami talaga sa office. Parang iba kasi yung tee-up before sa office Kumbaga maximize talaga yung office, doon talaga lahat ng talk. Hindi talaga kami nagto-talk ng mall, ng coffee shop. Unang-una kasi nagtitipid din kami, kaka-full-time pa lang namin 'pag nag-coffee shop ka order ka ng kape, tama? So ima-maximize mo na para po makita niyo po yung products, para 'pag nagustuhan niyo po yung negosyo, pay in agad natin, process agad po natin. Kasi 'pag magmi-meet po tayo halfway, kukunin ko po yung cash niyo, wala kayong makukuhang produkto. Gano'n po yung tee-up namin, 'no. So yun po yung malalapit sa Manila area. 'Pag naman po cold market na malayo, call talaga agad kami. Hindi kami nakikipag-usap ng matagal sa chat. Kasi unang-una, we save time. Kailangan mas marami tayong nakakausap, mas marami tayong nagiging pay-in. So, anong mas matagal po? Makipag-chat, makipag-call. Makipag-chat, 'di ba? So, sa call, doon mo malalaman na yung tao
nagdududa siya, yung tao maraming question, nasasagot mo agad. Sa chat kasi walang emotion. Baka mamaya, ay parang ayaw niya sa ano, yun pala, ang dami niya lang objection. So, ate, meron ka pong 5 minutes, explain ko lang. Hindi mo i-IBP ng buong IBP, explain mo lang yung products, explain mo ano yung ilalabas niya, explain mo ano yung kapalit, explain mo paano kumita, ganun lang. Ang explain lang namin nun, pag naglabas ka sample ng 44.8, meron kang 45 boxes na pag nabenta mo, balik na yung puhunan mo. Bukod pa po yung next purchase mo, bukod pa yung just for you. So, call agad kami. Ate, may question ka po? Ate, ano pong magiging mode of payment? Tapos yung ano, yung closing the deal na ikaw yung nagbibigay ng mga option. Kailangan matutunan nyo po yun na hindi yung ano lang tayo o lang tayo sa prospect. Kunyari, magseset ka ng schedule, ikaw magbigay ng option. Ate, kailan ka available? Weekdays o weekends? Weekends. Kailan po? Saturday, Sunday. Sunday. Anong oras po? Umaga, hapon. Hapon. Anong oras po? 3 p.m., 5 p.m. 5 p.m. Sige po, meet po tayo sa office. Hindi yung tatanungin mo, ate, means kailan ka available? O kaya, ate, kuya, kailan ka available? Tapos dun sa pag kino-close deal mo na, ate, anong mode of payment mo? Cash, credit card, or cheque? Cash. Kailan nyo po ihuhulog? Pwede po tayo bank-to-bank transfer sa account ko, pwede po tayo bank-to-bank transfer sa I Am Worldwide. Ganun po siya, no? Bibigay po tayo ng option. So, yun, pag personal, make sure maximize the office. Pag online naman, make sure to call. Aralin nyo po yung mabilis na presentation. Kasi ang client po natin, naiinip sila sa presentation talaga natin, yung per slide. Kailangan matuto po tayo mag-close deal ng call. Mabilis lang. Na. So, ayun mens, Facebook groups kami, personal, office, tapos call ng online. Ganun lang siya. Thank you po. Ayan, thank you po. Thank you, Mentor Yuri. Meron pa pang isa. Isa na lang. Mentor Rubin. Ruben Bautista po. Hello po. Good morning po, Mentor Roan, sa lahat po. Maraming salamat po ulit sa niyo po, sa napakarami niyo pong inputs saka mga learnings na natutunan namin. Even ako sobrang nakaka-inspire lang talaga. So siguro ang tanong ko na lang, Mens, kasi sa amin lalo na sa mga bago tulad ko, yung fear kasi lagi nandun. Halos lahat yon ganun lagi yung nangyayari. Yung fear, nandun yung takot lagi. Sa inyo po ba, Mens, yung kailan po kayo lumabas? Okay, kailan kayo umalis talaga sa pinaka-comfort zone nyo? Kasi kadalasan, dito lang tayo madalas sa comfort zone natin kasi takot tayo sa fear niya. Sa inyo po kaya? Ano po yung kailan po kayo lumabas or umalis sa comfort zone nyo para makamit nyo po yung ganitong achievement nyo po? Maraming salamat. Then, thank you so much, Mentor Ruben. Ang ganda ng question ni Mentor Ruben, no? Actually, isa ako sa mga tao talaga na sobrang daming fear. Kasi mahiyain po ako eh. Parang ang dami kong excuse sa sarili ko. Takot ako sa responsibility. Mahiyain ako. Takot akong kumausap ng tao. Kaya lang, parang unti-unti akong na-mindset ni Mentor Jean. Importante po yun na pag may binibuild kayong leader, isama-sama nyo po talaga sa mga activities. Kasi doon niya ako na-open eh. Tapos, sinabihan niya po ako na unang-una, sabi niya sa akin, if may fear ka, wala kang fear ah. Sabi niya ganon. Sabi ko, oh my God, oo nga no, kaya ko pala ginagawa yung negosyo para kumita. Pag marami kang fear kas, wala kang fear ah. So, tatanggalin mo talaga yung fear mo para magka-fear ka. No? So, sabi ko, mens pa, no? Sabi mo, engage mo yung sarili mo. Unti-untiin mo lang. Huwag mo talagang i-drop lahat agad-agad. Kunyari, sa office, pupunta ka. Pag wala ako, punta ka doon, kausap ka kahit isang mentor. Pag nakausap mo na isang mentor, bukas dalawa naman. Until unti-unting nawawala yung fear. Minsan po kasi, ang wrongdoings nating maraming takot, parang pinipressure natin yung sarili nating mawala agad.
Yung gano'n po, 'di ba? Yung takot tayong kumausap, bigla kang alam mo yung, "Wait lang kakausap ako ng tao." Unti-untiin mo lang sa sarili mo. Alam mo naman sa sarili mo yung capacity mo, eh. Ta's kailangan mong magpatulak sa mentor mo. Takot na takot po akong mag-talk before. Kaya ako natutong mag-talk, on the way na kami pa Laguna. So alam ko si Mentor G na yung magto-talk, ako lang yung magti-tee up. Tapos wala na, nandun na kami sa ano, sa venue. Tapos hawak ko na yung iPad. Sabi niya, "Kasi ikaw pala magpe-present, susunod na lang ako sa'yo mamaya." Alam mo yung wala na akong option. Ang mali-mali pa yung nasabi ko, parang 18 glasses of milk pa yung nasabi ko. Pero nung nagpatulak ako, dun ko nalaman na kaya ko. Minsan kasi tayo 'no, 'pag sinasabi ng mentor, "O sige Ruben, ikaw na yung mag-host." "Mins, kasi po parang hindi po akma sa time ko." "O sige Ushel, ikaw na yung mag-talk." "Mins, parang may gagawin po ako that time." Tanggalin mo muna yung excuses. Minsan kasi hindi ka naniniwalang kaya mo, eh. Pero 'pag nag-talk ka na, dun ka gagaling. 'Pag umuo ka sa mentor mo, dun ka gagaling. Alam niyo yung simula ng talk na yun, ay nasabon talaga ako ni Mentor Jean. "Ano ka, ilang buwan ka na, 18 glasses of milk pa yung alam mo." Yung mga gano'n, pa-correct ka din sa mentor mo. Until unti-unti, ang natutunan ko 'to kay Mentor Peach, kailangan mo talagang may takot. Kasi 'pag hindi ka na kinakabahan, ibig sabihin kabahan ka na nun. Kasi ibig sabihin wala na makakapag-correct sa'yo. Every time nagto-talk ka, kailangan may kaba ka pa ding nararamdaman kasi alam mong may room for improvement pa. Alam mong kaya mo pang makinig sa ibang tao na magsasabi sa'yo na, "Ruben, eto pa yung kailangan mong improve." 'Pag di ka na kinakabahan, di ka na tinatamaan ng bala, eh, 'di ba? So, yun yung natutunan ko naman na normal pala yung kaba, kailangan mo lang i-overcome. Ta's 'pag may talk ka ulit, kakabahan ka ulit, pray ka lang, pray ka ng wisdom kay Lord, pray ka na may ma-touch ka na heart, alam mo po yung gano'n, kasama pa din yun, eh. Ta's yun, unti-untiin mo, step by step. Kung ang fear mo po, outside your comfort zone, unti-untiin mo. Parang bigyan mo yung sarili mo na, sige 'pag kumita ako this week ng sabihin mo na lang 5K, ipu-push ko yung I Am Worldwide, yung mga gano'n. Hindi mo siya biglaan bibitawan kasi ang pagwo-work naman po hindi ko din biglaan binitawan, dami ko nga pong hiniling 'di ba, bago ko siya binitawan. Pero ang challenge naman po diyan, once you let go your fear and comfort zone, 'wag mo na siyang balikan. Kahit anong struggle yung mapagdaanan mo. Kasi na-overcome mo na siya, eh, hindi ka na puwedeng bumalik dun sa na-overcome mo na kasi uulit ka na naman sa proseso. Gano'n siya, Mens. I hope po nakatulong 'no. Lahat naman po tayo may fear until now, ang fear ko po ay public speaking. Kanina nagpe-pray ako ng wisdom, 'di ba? So, gano'n po siya. Normal po ang fear, kailangan lang natin i-overcome. Hindi na 'yan matatanggal sa'tin, eh. Normal po siya. Thank you so much po. Salamat po. Ayan, thank you po. Before po mag-end ang ating trainings, meron po tayong certificate for our Mother Mentor Roan. Okay po. Share screen lang po ako. Pero before po ako mag-share screen, gusto ko lang pong magpasalamat kay Mother Roan for saying yes no na maging speaker po no ng ating Team Abundance no ng ngayong August 31. No, nung sinabi ko po 'yan sa kanya, yes agad with smile pa si Mentor Roan. Kaya sobrang grateful po ako kay Mentor Roan kasi busy po ito no, isa sa mga busy mentors po natin si Mentor Roan kasi kabilaan din po yung schedule nito no ng pagtotalk, laging nasa head office po no si Mother Roan, ganun po siya kasipag no, tas nauwi pa ng Laguna yan. So share ko lang din no, nung nag-start po ako dito kay I Am Worldwide, isa po si Mentor Roan sa napakinggan ko na speaker. Kaya siya yung talagang tumatak sa akin, lalo na yung story nila no ng mother niya. Kaya nga nung nakita ko in person yung nanay niya, niyakap ko. Tapos nakakwentuhan ko pa, ikaw yung kinukuwento madalas ni Mentor Roan. Kasi sobrang na-touch ako nun sa story nila kung gaano ka-negative yung nanay nila, ta's kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila, wala silang father 'no, tapos pero nakaya nila lahat 'no. Kaya sobrang si Mentor Roan kaya kumbaga parang, ang dami niya 'di ba yun yung pinagpe-pray niya na may ma-touch siya 'no, na tao 'no, na puso ng tao, ta's bigyan siya ng wisdom. Grabe yung wisdom ni Mentor Roan 'no, sa atin kasi isa ako sa mga na-touch niya. Kaya every time na nagsasalita si Mentor Roan, grabe mafi-feel mo sa puso mo 'no, hindi lang basta sa isip, eh.
papasok sa'yo, talagang tatagos, no, yung lahat ng bawat salita na ibabagsak niya. Lalo na kasi ang tumanim sa akin, no, yung Bible verse na isa rin sa paborito niya, yung Isaiah 60:22. Kaya yun din yung tumatak sa akin, no, yung when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa kanya ko unang narinig yon, kaya hanggang ngayon nakatatak yun sa akin, no, na kumbaga sa kanya darating din yung time na sa tamang oras, no, sa tamang oras na ibibigay ni Lord. And ayun nga, no, nangyari din po sa akin, no, yung mga binitawan ni Mentor Roan, yung lahat ng wisdom na sinabi niya, talagang nangyari po. Basta yun nga po, no, yung faith, no, panghawakan lang natin. Yung sinabi niyang 6 pieces of faith, totoo po talaga lahat yun. Lahat po yung pagdadaanan natin. And even up to now, pinagdadaanan pa rin po namin. So wag po tayong matakot, no, na i-overcome yung fear, no, kaya tuloy-tuloy lang po tayo, don't give up, never give up. Ayan, so sobrang thankful po ako, Mentor Roan. Ayan, tapos pakilala ko rin po yung kanina pong last na nag-question. Siya po yung boss ko, no, si Mentor Ruben Bautista. Hindi ko pa po siya napakilala sa'yo, kaya ayan po. Isa na rin po siya sa mga leaders po, no, under ng organization po natin. Ayan, so thank you po. Ayan, share screen lang po ako. Mentor Rochelle? Yan. Ito po, ibibigay po natin itong certificate to our Mother Mentor Roan. Babasahin ko lang po. A certificate of appreciation. This is proudly presented to Mentor Roan De Jesus for being the speaker of Team Abundance activity, for sharing your wisdom and knowledge, for the inspiration and motivation you imparted to our leaders, and for the support to our team. Given this 31st day of August 2024, signed by our Mother Katrina Galit, the founder of Abundance. Ayan. Ayan. Before po mag-end ang ating trainings, meron pong announcement. Naalala ko po pala. Ito po yung ating ito po yung banding of incentive with I Am Worldwide, a Conquerors team. Ito po yung announcement niya. Hindi ko po masyado makita. Wait lang, Mens. Next ko yung isa. Ay, mali. Ayan, ito po. Conquerors Rank Up Raffle. Open po. Ito po yung winners. 4 winners of Fossil Watch and 4 winners of Lacoste shoes. Ayan po, ito po yung mga raffle entry per rank. 1 entry for Sapphire, 2 entries for Ruby, 3 entries for Emerald. Mechanics po ng rank up from August to November. All reheat rank up must be direct 2,000 RQB, then not convertible to cash, and more entries, the more chance to win. Ayan, meron pa pong announcement. Ito naman po yung Conquerors for New Diamond Elite Executive. May free pong Louis Vuitton, di ba? Yung belt. Ito naman po yung mechanics, rank up team. August to November. Hindi din po siya convertible to cash. And last po, ito po yung yun, di ba? Yung Team Blast Switzerland. Meron pong 5 days travel incentives, di ba? Ito yung mechanics, must accumulate 60,000 paired RQB plus 2,000 direct referral RQB plus 2 new direct referral movers from August 10 to
to November 4. Must have 2,000 monthly maintenance from August 10 to November 4. No overlapping. Your downlines will be deducted from you if they hit the incentive. Then must attend at least 3 blast days within the cutoff and submit selfie pictures with all the speakers in front. Yan, may nakagawa na po yan. Tapos number 5, non-convertible to cash for OFWs and resident abroad. You may convert to cash but with less 20% of the valued amount. Ayan po. I-grab na po natin mga mentors yung mga pinapahit po sa atin ng ating Mother Conquerors, Mother Naomi Manalansan. Di ba po? Ayan. Before po tayo mag-end, mag-pray po muna tayo. Ayan. Let us bow our head and feel the presence of ayan po, mag-pray po tayo. Maraming salamat o Diyos sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga learnings na naiambag sa aming Zoom meeting ngayon. Ikaw po o Diyos ang tumulong para maisakatuparan at makatulong sa bawat isa sa amin sa araw-araw habang ginagawa ang business. Pagpalain niyo po o Diyos ang aming Mother Mentor Roan na siyang maraming naiambag sa araw na ito, maging ang aming Mother Cat. Ikaw rin po ang tumulong sa bawat isa sa amin na siyang naging way para po madagdagan ang aming kaalaman sa business na ito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan na Jesus. Amen. Ayan, mentors, magpasalamat po tayo sa ating napakagaling na speaker sa araw nito na sobrang dami-daming naiambag sa atin. Maraming salamat po, Mother Roan. Thank you so much po, Mentor Thank you, Roan. Mother. Thank you. Thank you Mother so much, Roan. Mentor Rowan. Thank you God so bless. much. Thank you, Mentor Thank you Yusel. Thank you, din, Mentor Mentor Oshel. Ang Shell. galing Mentor Rochelle. mag-host. Thank you, Mentor Cathy. Ang galing-galing Thank you, Mentor mag-host. Abundance. Thank you po, Mentor Cathy. Mentor Ron and Mentor Yoshel. Thank you, Thank you so much po, Mentor Mentor Roan. Cathy. Thank you, Mother Thank you, Mentor Cathy. Cat. Thank Thank you you, po, Mentor mentors. Thank you po. Ingat po. Thank you.